matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutang i-hit ang like button at bigyan ng malaking like ang video na ito. At kung bago ka pa lang sa ating channel at gusto mo ng mga educational contents, mag-subscribe ka na para updated ka sa ating mga bagong uploads. Nga pala mga ka-LE, gusto ko lang i-share sa inyo itong electric kettle na ginagamit ko tuwing nauubusan ako ng mainit na tubig kapag gusto ko magkape. Gabi ko kasi ginagawa ang mga contents na ito at nakaka-frustrate kapag gustong-gusto mo magkape at walang mainit na tubig. Ito ang solusyon dyan mga ka-LE, ang electric kettle mula sa Hanabishi. Maliit lang ito at sobrang ganda pa ng design. At higit sa lahat, mabilis itong magpakulo ng tubig. Favorite ko ito mga ka-LE dahil hindi ito kagaya ng ibang electric kettle na nag-aamoy sunog na wire kapag ginagamit. Ngayon mga ka-LE, kung gusto nyong kumuha ng ganitong electric kettle, gamitin nyo ang aking link na matatagpuan sa ating description. Pwede nyo itong mabili sa Lazada at Shopee. I-add to cart nyo na yun mga ka-LE at i-check out. Maraming salamat sa inyong support. Ngayon mga ka-LE, kumuha na kayo ng ensaymada at kape dahil ipapakilala ko na sa inyo ang iba't ibang species ng tao. Ayon sa bagong tuklas ng mga archaeologist, tinatayang 2.5 to 3 million years ago, may mga sinaunang tao na naninirahan sa Afrika. Sa mga panahong ito, pinaniniwalaan ng ating mga maagang ninuno ay hindi pa marunong sumulat at magtala ng mga pangyayari, kung kaya't hindi sila nakapag-record ng kanilang kasaysayan noong mga panahong iyon. Dahil dito, higit sa 3 milyong taon ng kasaysayan ng tao ang nawawala sa atin. Higit sa 3 milyong taon ng kwento ng tao na puno ng lihim at misteryo ang kailanman ay hindi natin mababasa. Ang tao ay maituturing na pinakamatalinong organismong nabubuhay sa Earth. Tayo lang nag-iisang nilalang sa mundo na kayang pag-aralan ng ating sarili. Simula nang madiskubre ni Charles Darwin ang proseso ng evolution noong mid-19th century, malayo-layo na ang ating narating at napakarami na nating nadiskubre tungkol sa paksa ng evolutionary biology. Dahil sa kanya, naunawaan natin na tulad ng ibang mga living organisms, tayong mga tao rin ay nag-evolve mula sa isang sinaunang ninuno. Sa tulong ng genetic analysis at DNA sequencing, napakarami rin nating natuklasan tungkol sa ating lahi. Dahil sa science na ito, kahit pa hindi nasulat ng ating mga ninuno ang kanilang kasaysayan, nadiskubre natin ang mga pinakatatagong kwento ng ating lahi. Ito yung mga kwento na hindi na ibahagi sa atin ng ating mga propeta at banal na libro. Ano-ano ba ang mga lihim na ito mga ka-LE? Well, sa mga nakaraang dekada, nalaman natin na ang lahat ng tao na nabubuhay ngayon ay kabilang sa species na kung tawagin ay Homo sapiens. Ito ay hango sa mga salitang Latin na homo na nangangahulugang man o human at sapiens na ang kahulugan naman ay wise. So, ibig sabihin nito mga ka-LE, ang Homo sapiens ay nangangahulugang man the wise. Ngayon mga ka-LE, makinig kayo ng mabuti ah. Ang scientific name na ito ay binubuo ng dalawang salita at ito ay nagre-representa ng mahalagang bagay. Ang unang salita, ang Homo, ay nagre-representa ng genus. Ito ay yung grupo kung saan nakapaloob o kabilang ang iba't ibang species ng organismo. Ang pangalawang salita naman, ang sapiens ay nagre-representa ng individual na species. So lumalabas na ang species na Homo sapiens ay kabilang sa genus o grupo na kung tawagin ay Homo o human. Tandaan niyo yan mga ka-LE dahil babalikan natin yan maya-maya lamang. Ngayon mga ka-LE, mahalaga malaman din na ang Homo sapiens ay kabilang sa pamilya ng organismo na kung tawagin ay Great Apes. At ang katotohanan ito ay ang isa sa pinakatatagong sikreto ng ating kasaysayan. Mahirap tanggapin ang bagay na ito mga ka-LE. Tayong mga tao kasi ay naniniwala na tayo ay naiiba sa mga hayop. Naniniwala tayo na ang ating lahi ay espesyal at nakakaangat sa ibang mga nilalang. Hindi natin gusto na tayo ay inuugnay sa mga nakakadiri at pangit na unggoy.
Maski ang Bible nga ay inaangat ang ating lahi bilang mga nilalang na nakakataas sa mga hayop at halaman. Walang nabanggit ang mga propeta roon na tayong mga tao ay kabilang sa pamilya ng may ingay na unggoy. Well mga ka-LE, hindi naman ito nakapagtaka dahil ang mga taong sumulat ng ating mga banal na libro ay walang kaalaman sa biology at wala silang access sa mga teknolohiyang magbibigay sa kanila ng idea tungkol sa tunay na pinagmulan ng tao. Ngayon mga ka-LE, alam natin na ito ay ang katotohanan dahil ito ang sinasabi ng ating DNA. Ang ating malalapit na kamag-anak o cousin species sa pamilya ng great apes ay ang mga chimpanzees, mga gorilla, mga bonobos at mga orangutan. Lumalabas din sa DNA analysis ng ating pinakamalapit na pinsan ay ang mga chimpanzees at bonobos. Ang lahi ng tao ay nag-evolve papalayo sa kanila, 6 na milyong taon lamang ang nakararaan. Ngayon mga ka-LE, nakabaga-baga ang ideyang ito para sa ilan. Pero hindi lang tayo basta nagtataglay ng mga kamag-anak na hindi sibilisado. Dahil noong unang panahon, hindi lang tayo ang klase o species ng tao na umapak sa mundo. Tinatayang 2 million years ago, may ilang species na ng tao ang nabubuhay sa iba't ibang bahagi ng Europe, Africa at Asia. Ngayon mga ka-LE, ang pinakamaagang tao ay nag-evolve sa Africa 2.5 to 3 million years ago. Habang lumilipas ang panahon, naglakbay palabas ng Africa ang mga taong ito at kanilang narating ang Europe at Asia. Ang mga sinaunang taong ito ay napadpad sa magkakaibang lugar kung saan magkakaiba rin ang klima at mga hamon ng kalikasan, kaya naman sila ay nag-evolve sa magkakaibang species ng tao. Ang mga lumang tao na napadpad at nanirahan sa Europe at Western Asia ay nag-evolve at naging Homo neanderthalensis. Sila ang sinaunang species ng tao na well-adapted sa malalamig na klima. Sila ay hindi katangkaran pero ang kanilang katawan ay mas malapad, mas mamasil at mas malaki kumpara sa ating mga Homo sapiens. Nagsimulang madiskubre ng mga archaeologist ang mga labi ng mga Neanderthal noong 1800s sa mga lugar sa Belgium, Gibraltar, Germany at Iraq. Yung ibang mga sinaunang tao naman na napadpad at nanirahan sa silangan at timog silangang bahagi ng Asia ay nag-evolve bilang mga Homo erectus. Ang Homo erectus na sigurong maituturing natin na pinakamatatag na species ng tao dahil sila ay nabuhay sa mundo ng halos 2 milyong taon. Nagsimulang madiskubre ng mga archaeologist ang labi ng mga Homo erectus noong 1891 sa isla ng Java sa Indonesia at ang mga sumunod na mga tuklas ay nangyari sa China. Ngayon mga ka-LE, meron pang ibang species ng tao ang nadiskubre sa Java sa Indonesia noong 1931. Ito ay ang Homo soloensis. Alam niyo ba na meron ding mga dwarf na species ng tao? Ito ay ang Homo floresiensis na nadiskubre sa Flores Island sa Indonesia noong 2013 at ang Homo luzonensis na nadiskubre naman sa Callao Cave sa Luzon noong 2007. Ang mga species na ito ay tinaguri ang The Hobbit people dahil sila ay ang lahi ng mga unano. Ang Homo floresiensis ay may maximum height na 1 meter, habang ang Homo luzonensis naman ay may maximum height na 1.2 meters. Ayon sa mga archaeologist, hindi naman talaga bansot ang mga taong ito noong una nilang marating ang mga isla sa Southeast Asia. Nangyari lamang ito dahil noong marating nila ang mga isla ng Luzon at Flores, mababa pa ang level ng tubig dagat at marami pang tulay na lupa ang nagkokonekta sa mga isla ng Southeast Asia. Nang muling tumaas ang tubig dagat, natrap ang mga sinaunang taong ito sa mga isla. Ngayon mga ka-LE, dahil limitado at kakarampot lang ang mga resources sa mga islang ito, ang mga tao at ang iba pang mga organismo na natrap ay nag-evolve bilang mga unano. Kahit pa sila ay maliit, ang mga taong ito ay may kakayahan din na gumawa ng mga stone tools at mga aso ng mga unanong species ng elepante. Ngayon mga ka-LE, noong 2010, isa na namang kapatid natin ang nadiskubre sa Denisova Cave sa Siberia sa Russia. Nahukay ng mga archaeologist ang isang fossilized na finger bone. Sila ay nagsagawa ng genetic analysis sa fossil na ito at kanilang napag-alaman na ang fossil na ito pala ay pagmamay-ari ng isang hindi pa nadidiskobring species ng tao. Ang species na ito ay kanilang pinangalan ng Homo denisova. Ngayon mga ka-LE,
Habang namumuhay at patuloy na nag-i-evolve ang mga sinaunang taong ito sa Europe at Asia, ang mga tao sa Africa ay nag-evolve rin bilang mga unique na species ng tao. Sa Africa, nag-evolve at nanirahan ang ilang human species tulad ng Homo rudolfensis, Homo ergaster, at ang Homo sapiens. May taglay na iba't ibang katangian ng mga species na ito. Ang ilan sa kanila ay mga unano, ang ilan naman ay matatangkad, ang ilan ay mahusay mangaso, habang ang iba naman ay mahusay magsaka. Iba-iba ang kanilang mga laki at anyo, pero ang lahat ng nilalang na ito ay kabilang sa genus Homo. Ibig sabihin, silang lahat ay mga tao. Ngayon mga ka-LE, tuwing napag-uusapan ng topic ng human evolution at human species, madalas mabigyan ng diin na ang ibang species ng tao ay nabuhay noong unang panahon na parang sila ay mga lumang klase ng tao at sila muna ang nabuhay bago dumating ang mga Homo sapiens. Ang ganitong klase ng idea ay nagmumungkahi na sa magkakaibang panahon na buhay ang mga Neanderthals, Denisovans, Erectus at mga Homo sapiens. Pero hindi ganito ang kwento ng ating lahi. Ayon sa tansya ng mga archaeologist, higit sa 6 na species ng tao ang sabay-sabay at magkakasamang namumuhay sa Earth. Halos 2 milyong taon nang nakararaan. Ngayon mga ka-LE, para sa inyo, kakaiba ba ang bagay na ito? Kakaiba ba na noon, sabay-sabay na nabuhay ang magkakaibang species ng tao? Kung ang mga scientist ang tatanungin, hindi naman kakaiba na magkakasabay at magkakasamang namumuhay ang iba't ibang species ng tao dahil ito ay normal lang sa kalikasan. Ngayon nga, ang iba't ibang species ng oso, agila at ahas ay magkakasabay na namumuhay sa iba't ibang panig ng mundo. Sa madaling salita mga ka-LE, hindi kakaiba na magkakasabay at magkakasamang nabuhay ang mga Neanderthals, Erectus, Denisovans, Floresiensis at Homo sapiens. Ang totoong kakaiba at nakakapagtaka ay bakit tayo na lang ang nag-iisang human species na nabubuhay ngayon. Nasaan ang ating mga kapatid? Ano ang nangyari sa kanila? Ngayon mga ka-LE, mahirap itong sabihin pero may ilang ebidensyang nagbumungkahi na may kinalaman tayong mga Homo sapiens kung bakit naging extinct ang ibang species ng tao. May 2 nangungunang teorya ang mga archaeologist sa bagay na ito. Ang una ay ang interbreeding theory at ang pangalawa naman ay ang replacement theory. Dito muna tayo sa una nating teorya mga ka-LE. Ayon sa interbreeding theory, kaya naging extinct ang ibang species ng tao ay dahil silang lahat ay nakipag-interbred sa ating mga ninunong Homo sapiens. Posibleng nangyari ang interbreeding na ito sa napakahabang panahon hanggang sa sumanib na ang kanilang species sa atin. Kung totoo ang teoryang ito, ibig sabihin, tayong mga tao ngayon ay ang resulta ng nangyaring interbreeding ng mga tao milyong taon na ang nakararaan. Ang ating pangalawang teorya ay ang replacement theory. Ayon naman sa teoryang ito, pinalitan ng Homo sapiens ang populasyon ng ibang tao nang hindi nakikipag-interbred sa mga ito. Basically mga ka-LE, sinasabi ng teoryang ito na naging extinct lang ang ibang human species at pinalitan lang natin sila sa lupang kanilang tinitirahan. Sinasabi ng teoryang ito na hindi gugustuhin ng mga Homo sapiens na makipagtalik sa ibang species ng tao dahil magkakaibang kanilang itsura, amoy at paraan ng pakikipagtalik. Mas gugustuhin pa ng mga sinaunang Homo sapiens na paslangin ng ibang mga tao kaysa sa asawahin ng mga ito. Ngayon mga ka-LE, alin ba sa 2 teoryang ito ang tama? Lumalabas sa mga bagong pag-aaral na tama ang ilang bahagi ng 2 teoryang ito. Ang interbreeding theory ay tama dahil noong 2010, tagumpay na napag-aralan ng mga scientist ang kabuuan ng Homo Neanderthal genome. Nagawa nilang makakuha ng Neanderthal DNA mula sa mga fossils at kanilang kinumpara ang DNA na ito sa DNA ng mga taong nabubuhay ngayon. Lumabas sa kanilang pag-aaral na ang 1 to 4% ng unique human DNA mula sa populasyon ng mga tao sa Middle East at Europe ay mula pala sa mga Neanderthals. Ang pangalawang yanig ay nangyari nang kanilang ikumpara ang DNA ng Homo denisova sa DNA ng mga modernong tao. Kanilang napag-alaman na 6% ng unique human DNA mula sa populasyon ng mga Melanesians at Aboriginal Australians ay mula pala sa mga Denisovans. Ang ibig sabihin nito mga ka-LE
Ang ilan sa ating mga modernong tao ay mga hybrid pala dahil ang ating mga ninunong Homo sapiens ay nakipag-interbred sa ibang species ng tao noon. Ngayon mga ka-LE, tama rin ang ilang bahagi ng replacement theory. Ayon sa mga bagong tuklas ng mga archaeologist, ang pagbaba ng populasyon ng ibang human species ay nagsimula noong marating ng mga Homo sapiens ang kanilang teritoryo. Ang isang posibilidad na tinitingnan ng mga scientist kung bakit naging extinct ang ibang mga tao ay dahil sa kompetisyon sa resources na nauwi sa karahasan at patayan. Tayong mga Homo sapiens kasi ay hindi masyadong mapagbigay at mapagparaya. Hindi tayo basta tumatanggap ng mga tao mula sa ibang kultura o grupo. Madalas din tayong maging marahas at bayolente. Ang pag-uugali nating ito ay dokumentado sa kasaysayan. Ang hindi pagkakaunawaan, pagkakaroon ng ibang kulay ng balat, ibang relihiyon, ibang tribo at ibang ideology ay sapat na para tayo ay maglunsad ng giyera na layong tapusin at wakasan ang buhay ng iba. Base sa paraan kung paano natin itrato ang isa't isa ngayon, hindi mahirap isipin na noong unang panahon nang maengkwentro ng mga Homo sapiens ang ibang species ng tao, ang ating mga ninuno ay naging bayolente sa kanila. Dahil marahas at mahusay magplano ang mga Homo sapiens, walang kalaban-laban ng mga Neanderthals, Denisovans, Erectus at iba pang species ng tao sa kanila. Maraming tao ang sinusuka ang ideyang ito na tayo ang tumapos sa buhay ng ibang species ng tao. Marami ring nagsasabi na ito ay self-incriminating para sa Homo sapiens at hindi dapat natin dinudumihan ang dangal ng ating species. Pero mga ka-LE, kahit kakaunti lamang ang archaeological evidence na magpapatunay na inubos ng Homo sapiens ang ibang lahi ng tao, alam natin sa mga sarili natin na tayong mga tao ay isang mapanirang puwersa sa kalikasan. Dokumentado nga sa ating kasaysayan na ang pagkawala ng ilang mga organismo ay konektado sa ginagawa nating mga tao. Lumalabas sa datos na tuwing nararating ng mga Homo sapiens ang isang ecosystem o lugar, bumibilis ang extinction ng mga organismo sa lugar na iyon. Sapat na bang ebidensya ito mga ka-LE? Ngayon mga ka-LE, kahit ano pa man ang nangyari sa ibang species ng tao, isa lang ang sigurado, nakapanghinayang na ganito ang kinahinatnan ng kwento ng tao. Hindi tuloy natin maiwasang maisip kung ano kaya ang itsura ng ating mundo ngayon kung ang mga Neanderthals, Denisovans, Erectus at iba pang mga human species ay hindi naging extinct. Imagine niyo kung ang mga Neanderthals at Denisovans ay nabubuhay kasama na ang mga Homo sapiens ngayon. Ano kayang klaseng kultura, lipunan, political structure at relihiyon ang ating maiimbento kung sakaling kasama pa rin natin sila? Mababasa kaya natin sa Genesis na si Adam at Eve ay nagkaroon ng mga anak at ang mga anak nilang ito ay ang pinagmulan ng mga Neanderthals, Denisovans, Erectus at Homo sapiens? Sa anong species kaya ng tao mapupunta si Jesus? Ililigtas ba niya ang mga tao sa kasalanan kahit sila ay mga Denisovans? Tatanggapin kaya sa langit ang mga Neanderthals at Erectus kapag sila ay namatay? Dito ako interesado mga ka-LE. Paano kung ang Homo floresiensis at Homo luzonensis ay hindi naging extinct at nagawa nilang lumaganap sa buong Southeast Asia? Mga bansot at unanong tao kaya ang makikita nating naninirahan sa Philippines, Malaysia, Singapore at Indonesia ngayon? Nakamangang isipin ang bagay na ito mga ka-LE, hindi ba? Pero at the same time nakaka-excite din. Ngayon mga ka-LE, ayon sa mga archaeologist, tinatayang 117,000 years ago lamang naging extinct ang mga Homo erectus. Ang Homo floresiensis naman at Homo luzonensis, ang The Hobbit, ay tinatayang 50 years ago lamang naging extinct. Ang mga Neanderthals naman ay tinatayang 40,000 years ago lamang tuluyang naging extinct. At ang mga Denisovans ay tinatayang 25 years ago lamang naglaho. Ilang species ng sinaunang tao pa kayang hindi natin nadidiskubre? Saang kuweba, isla o bundok kaya tayo dapat maghukay upang sila'y ating mahanap? Ngayon mga ka-LE, sa pagkawala ng ibang species ng tao, ang epekto nito sa atin ay nakabuo tayo ng mga paniniwalang masyadong inaangat ang lahi ng Homo sapiens. Nalimutan na tuloy natin na tayo ay mga hayop lang din na nag-evolve sa kalikasan. Ang ganitong klaseng human-centric idea ay posibleng hindi natin naimbento kung ang ibang species ng tao ay nabubuhay at kasama pa rin natin hanggang ngayon.
Ngayong alam na natin na maski ang lahi ng tao ay posibleng maging extinct, kailangan nating magsikap at magkaisa upang ang lahi ng Homo sapiens ay hindi matulad sa kanila. At ayan ang kwento ng pagkawala ng mga species ng tao. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi nyo sa topic nating ito? Naku mga ka-LE, comment nyo na yun sa baba at babasahin natin isa-isang mga yan. Huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang ating podcast channel, TikTok at Facebook page. Ang link sa mga yan ay matatagpuan sa ating description. At isa pa pala mga ka-LE, bago kayo umalis, please kung gusto nyong kumuha ng electric kettle na kagaya ng sa akin, punta lang kayo sa ating description at doon nyo makikita ang link sa product nating ito. Thank you so much sa inyong support mga ka-LE. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado Kita-kits sa susunod nating video dahil marami pa tayong interesanteng bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala mga ka-LE. Sana naggising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat.